Good day mga kapiso. Ngayong araw guys ay meron tayong isi-share na video patungkol po sa ating mga pamamaraan kung paano natin proteksyonan ng ating mga ibon sa sobrang init ng panahon. Kung yung nanonotice guys, ang ating ibonan po ay nasa rooftop po ito. Ayan po. Yan. At kailangan natin silang proteksyonan sa init dahil sobrang ang init ngayon. So ang pamamaraan natin guys, maliban sa ibang mga paraan na pag-i-spray ng tubig dyan sa kanilang mga kulungan para magkaroon ng hamog, ay isa din yan sa pamamaraan. Pero meron akong dinagdag guys, yung tulad nito, yung sa ibabaw ng ating kulungan ay naglalagay tayo ng bubong nilang plywood na mayroon siyang insulator na na yung aluminum na may siya, styro, para po maharang yung init na nanggagaling diyan sa bubong, kasi nga walang kisame yung ating bubong at medyo malapit-lapit nga sila sa bubong, no. So ang ginawa pa natin, naglagay pa tayo ng additional na insulator diyan, no, sa taas ng ganun din, so double sided yan, para po yung init diyan sa nanggagaling sa bubong ay makaharang na agad ng insulator na yan, para po maiwasan na makaabot o makarating dyan sa cage, at pag sakaling mag-overheat yan, baka ma-heat stroke yung ating mga ibon. So yan guys, ang ginawa kong paraan dyan para maliban dun sa atop, mayroon pa silang additional na harang dyan ng insulator dyan sa taas, para po mas pagka makalusot man ang init, hindi nagaano, So ayan sila guys. So ipipakita ko sa inyo mamaya kung paano ko ginawa o kinabit yung kalahati pa lang, kasi natapos yan guys, at meron pa tayong ikakabit doon sa kabila, So 6 po yung cage natin na double cage, at meron tayong isolation cage dyan para po sa ibon na kunyari may problema, gaya na naba yan. So diet ko muna siya at pinapahinga. Ang ating breeder po sa ngayon ay 6 na pares. Mayroon tayong 2 dyan, bagong parisan pa lang yan guys. So yun, bagong parisan pa lang, medyo mahihain yung hen natin. At dito yung ating personata na bagong parisan. So banded na sila guys, pareho. At yung dito sa kabila, yan po yung ating flight cage. Yan. At dito sa kabila, yung ating mga breeder. Ito po ay mga anak mapipisa ng March 23. Sabay dito yan. Yan. Yan, kasi mga March 1 yan sila ng itlog, or end of February. So naglagay ako ng allowance. Mga March 23 ay mayroon ng mapipisa. Dito March 13 mayroon ng mapipisa. At dito guys, medyo na advance ang dito, kasi mukhang mayroon na siyang inakay sa loob, kasi parang may narinig akong nagsiyak-siyak na dyan. At mayroon na silang mga mga pagkain na marami na palang pagkain silang nauubos yung mga parents, kaya nagduda ako at pinakinggan ko kung bakit mayroong tape yan guys, kasi muna yan para maiwasan ko muna yung matukso na magbukas-bukas niyan. So ayan sila guys. So napakaingay nila, So mamaya papakita ko sa inyo kung paano ko in-install yung isa pa nating part ng ating bubong na i-insulate natin. Alright mga kapiso, bago natin umpisahan ang pag-install niyan uli, papakita ko lang sa inyo guys, saglit lang yung ating ibonan. Ito po ay nasa rooftop, at meron po tayong mga ventilation dyan. Naka steel matting para po may hangin na papasok dito para ma-normalize din po yung temperature. At sa kabila po, meron po tayong open din, So sa umaga po, naiinitan din sila dyan. Sa morning, kailangan din kasi nila guys ng sunlight. So ayan, para po maging healthy sila at ma-absorb nila yung mga calcium na binibigay natin. At ito pa guys, ang isa pa palang pictures ko dito sa ibonan ko na malamang hindi makapasok ang daga dahil nga mataas na ito. Meron pa tayo dito guys, mga gwardiya, Yan po ang kulungan ng aking mga pusa guys. Ayan. Yan, kulungan natin mga pusa, may tunnel sila doon. Alright.
Mga kapiso, umpisa na natin ang pag-install ng natira pang bahagi ng ating bubong dito sa ating ibunan. Alright mga kapiso, ituloy na natin ang pag-install nito ng ating insulator sa anti-heat ng ating mga ibon. So, ganito lang guys ang paglalagay. Ang ginamit natin po ay rugby. Yan, kasi po mas ano ito kaysa ibang mga pandikit sa ganitong klaseng pagdidikitan. So, lalagyan natin yung dito. Yan, isa dyan, saka mga dito. Yan, nalagyan ko na yan eh. Pinatutuyo ko na lang. Tapos, ang counterpart na naman dito, lalagyan din natin ng rugby. Kasi nga po, ang rugby, mas maganda na patuyuin mo muna siya. Yan, ganyan nyo lang. Kasi pahid nyo lang guys, para lang pahid kayo ng, sandwich spread. Yan guys. Pagkatapos yan, patuyuin na natin. Pag natuyo-tuyo na siya ng konti, kaya saka natin ito ilagay. At pag naglagay na para pantay guys, ganito gagawin natin. Ito, yan. Hilahin nyo to guys para makita nyo na pantay dyan at ma-stress talaga yung ating ilalagay, no? Tapos idiinan nyo yan dyan. Yan. Dito rin, ano? Ganyan. Para po pantay ang mga pantikat natin. Yan. See guys, nakita nyo. Para talagang matibay ang kapit nila. So dito ganun din, tsaka maganda tingnan. Ayan. Tapos dito rin. Kunain mo na yung dulo-dulo. Yan. Alright mga kapiso, natapos na natin install ang ating insulator. Ayan na po siya guys. So dikit na dikit at matuwid ang ating pagkagawa. Kaya maganda siya tingnan guys. Oh. So ayan na siya guys. Ganun lang po ang isa sa mga paraan ko kung paano ko po proteksyonan sa init ang ating mga ibon. Kasi nga grabe na ang init ngayon guys at nasa rooftop yung ating ibunan. So doble na yan guys. Yung sa taas at yung mayroon pa sila dito sa kanilang nakadikit mismo sa kanilang hawla. So ayan na po guys ang itsura after natin matapos malagyan ng insulator ang ating ibunan. Alright mga kapiso, sana sa munting video na ito ay nakabigay ko sa inyo ng tip din kung paano natin proteksyonan ng ating mga ibon sa init ng araw, ano? Lalo na pag nasa rooftop. Alright, salamat sa inyong panonood at salamat sa ating mga subscribers, bago at luma. Thank you for all your support sa ating munting channel. Alright guys, see you next video. Bye-bye!